Piken ipinaliwanag ang mangyayari after ng 6 months. Hello guys, Ugok Anime PH nga pala. Ngayon nga ay pag-uusapan na natin ang Chapter 28 Part 2 ng Dragon Ball Hawkeye. Pero bago nga ang lahat ay mag-like na nga kayo sa ating video para lagi kayong updated sa mga ganitong klase ng content. Bago nga tayo magsimula ay mag-recap na nga muna tayo sa last part ng Chapter 28 ng Dragon Ball Hawkeye. At sa last part nga ay ipinaliwanag na nga ni Piken sa lahat ang special earrings na meron ng Zoret Realm at kung paano ito gumagana. Dito na nga papasok ang Chapter 28 Part 2 ng Dragon Ball Hawkeye. Nagsimula nga ang chapter na ito sa pagsasalita nga ni Beerus at sinabi nga nito na ano nga daw ang maaring mangyari sa katawan ng balak kuhain, bagay ang soul nga daw na gustong pumunta dito ay tinanggal. Sagot nga dito si Piken at sinabi nito na sa point nga na yun ay ang bodies at soul nga daw ng Guardians ay nasa pinakamahinang stage na nga daw ng lakas nito. At ang isa na nga lang daw sa way para mapretend ang tuluyan na pagkawala ng soul nito ay ang pagsanib nga daw ng soul ng mage sa katawan na yon. Pero bagay umalis ang soul ng mage sa katawan na yon ay maaring mawala na din ang soul ng mage at tuluyan na itong mamatay at hindi nila ito magagawang maiwasan. Sa moment na ito ay salita nga itong si Likir at sinabi nito na kung papayagan nga daw siya ni Piken na magsalita about sa opinyon niya ngayon, ay mas mabuti nga daw na wag na nilang pag-usapan ang nakaraan, at mas mabuti nga daw na ang pag-usapan nila ay ang future na lang, ano nga daw ang balak gawin ng mga mage na yun after ng 6 months. Salita nga dito si Beerus at sinabi nito na hindi nga daw maganda ang sitwasyon nila ngayon, ang mga Guardians nga daw na ito ay magiging isang alipin lang or mamamatay lang din sila katulad ng sa mga kasamahan nila. Salita nga dito si Piken at sinabi nito na alam na nga daw ng lahat dito ang goal ng mga mage na yon, ito nga daw ay ang muling buhayin itong si Zoret. At ito nga ang dalawang way para nga magawa nila yan. Ang una ay ang makuha ang 5 primordial beast dahil alam naman natin na dito nahahati itong si Zoret. At ang Janemba at si Majin Buu ay parte ng primordial beast dahilan kaya tayo ang next target ng mga mage na yon. Salita nga dito si Sidra at sinabi nito na yun nga daw ang first step na gagawin ng mga mage na yun, ano na nga daw ang magiging second step ng mga yun. Salita nga dito si Piken at sinabi nito na ito nga daw ang buong proseso nito, hindi nga daw niya maipapaliwanag ng detailed ang bagay na ito, dahil siya nga daw at ang ibang Guardian ay hindi talaga alam ang bagay na ito. Ngunit ito nga daw ang bagay na alam niya, ang pag-process nga daw dito kay Zoret ay nangangailangan ng sobrang daming amount ng kapangyarihan. Ang madaming kapangyarihan nga daw na ito ay kailangan para nga daw palayain ang mga primordial beast at magamit ito sa ritual para muling mabuhay itong si Zoret. Salita nga dito si Goku at sinabi nito na naalala nga daw niya itong si Bobby D, noong nga daw balak nitong palayain si Majin Buu ay nangailangan nga din ito ng madaming energy. Salita nga ulit dito si Piken at sinabi nito na ang Majin Buu sa Universe 7 ay representative lamang na nagpapakita ng kakulangan ng porsyento ng lakas na meron talaga ang original na Majin Buu. Dahil yun lamang ang lakas na meron ang nag-release sa kanya noong mga oras na yon, na-imagine ko na ginaya lang nila yun ko na meron ang original na Majin Buu at mas mahina ito kaysa sa original. Sa madaling salita kung iisipin nyo, na kinakailangan ng sobrang daming energy para ma-release ang Majin Buu sa Earth. Ay ganun din ang original na Majin Buu, nangangailangan ito ng 1,000 times o higit pa na lakas ng kapangyarihan na ginamit sa pag-release sa Majin Buu sa Earth. At ganun din sa lahat ng Primordial Beast. Salita nga dito si Arak at sinabi nito na paano nga daw makukuha ng mga Celestial Mage ang ganun klase ng kapangyarihan. Salita nga dito si Goku at sinabi nito na noong nga daw sa planetang Earth ay ginawa nga din daw ito ni Bobby D sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa mga fighters ng planetang Earth laban sa mga alagad nito. Salita nga dito si Piken at sinabi nito na ganyan nga din daw ang gagawin ng mga Celestial Mage, maari nga daw ang maging laban nila sa mga Celestial Mage ay maging multiversal scale. Dagdag pang sabi dito ni Piken, sa magaganap nga daw na digmaan ay sasakupan nga daw ito ng 12 universe, at iipunin nga daw ng mga Celestial Mage ang lakas ng mortal at gods para nga gamitin sa pagpapalaya sa mga primordial beast. Salita nga dito si Goku at sinabi nito na yun daw pala ang dahilan kaya sila aatake sa kanila. Para makaipon ng energy mula sa amin. Salita naman dito si Helios at sinabi nito na komplikado nga daw ang sitwasyon nila ngayon. Bagay nga daw sila ay lumakas at ang mga mortal ay paglalaroan nga lang daw sila ng mga Celestial Mage para magawa ang mga plano nito, pero bagay naman hindi tayo magiging malakas ay madali lang naman tayong matatalo ng mga yon. Salita naman dito si Beerus at sinabi nito na mahihirapan nga daw sila, kasi kahit nga daw anong gawin nila ay magagawa pa nga din daw manalo ng mga mage na yun, ito nga daw ay talagang nakakainis.
Salita naman dito si Likir at sinabi nito na tuturuan nga daw nila ng leksyon ang mga Celestial Mage na yon, wag nga daw nitong minamaliit ang mga God of Destruction. Salita nga dito si Belmond at sinabi nito na ngayon nga daw ay alam na nila ang magiging plano ng kalaban, ano na nga daw ang gagawin nila. Salita naman dito si Quitela at sinabi nito na wala daw bang chance na sila ang unang umatake bago ang mga mage na yon. Sagot nga dito si Piken at sinabi nito na wala nga daw silang chance dahil may ginagamit nga daw itong si Lauder na isang sealing technique kung saan ay nagagawa nga nito na maitago ang presensya nila. At ang hideout ng mga ito ay talagang malabong makita mula dito. Kaya ang magagawa na nga lang nila ay ang magintay sa gagawin pag-atake ng mga mage na ito. At ang maipapayo ko lang sa inyong lahat ay maghanda kayo at ang mga mortal sa paparating na digmaan. At kaming mga guardians ang bahala sa pag-aaral sa mga tunay na ability ng mga mage na ito at para makaisip na rin ng magiging plano natin. Dagdag pang sabi dito ni Piken kay Lord Zeno na kung pwede nga daw siyang humingi ng request, gusto kong makuha ang remaining power ni Majin Buu na kinuha ng Kakon. Ang kapangyarihan nito ay nahati sa dalawang creature na ninirahan sa Universe 7. Sa moment na ito ay salita nga itong si Biras at sinabi nito na ano. Bakit ngayon? Di ba nakuha mo na yon karamihan ng kapangyarihan ni Majin Buu noong pumunta ka kay Frieza? At noong nasa Universe 7 ka ay ni-ignore mo lang ang mataba na yon at ang bata na yon at ako pa ang nagligtas sa dalawa na yon, tapos ngayon nagkaroon ka ng pakialam sa dalawa na yon. Sagot nga dito si Piken at sinabi nito na dahil nga daw meron lang itong sobrang kaunting proportion ng lakas na meron si Majin Buu, bilang guardian mas priority ko ang Kakon dahil naglalaman ito ng halos lahat ng lakas ng creature. Ang kapangyarihan na meron ang dalawa na yon ay napakaunti lang at hindi nito magagawang maisigawa ang pagbuhay dito kay Zarot. Salita nga dito si Biras at sinabi nito na kaunti lang pala ang lakas na meron ang dalawa na yon, bakit gusto mo pa silang makuha, at bakit gusto din itong makuha ng mga mage. Dahil kahit Monty or ano pa man yan ay part pa rin ito ni Zoret, ito ay naglalaman pa din ng kahalagahan mula dito kay Zoret. May nagawa na din kaming kaunting studies about dito, at nakita namin ang kaunting pagkakatulad nito sa Zoret, kaya naniniwala ako na ito rin ang nakita ng mga mage na yon. Ang mga Guardians ay matagal na talagang gustong gawin ito, ngunit ang pag-experiment sa Kakon ay talagang lubhang pinagbabawal. Kahit itong kaunting part ni Majin Buu na nerlis sa Universe 7 ay wala pa din kaming magagawa. Dahil ito ay nagposes ng pagiging mortal dahilan kaya nga sobrang unti lang ng kapangyarihan na meron ito. Hindi ito ang ating magiging solusyon, pero ngayon ay ito ang nakikita kong opportunity para sa atin. Salita nga dito si Biras at sinabi nito na hindi nga daw nila ipapagkatiwala ang dalawang mortal na yon kay Pikan. Ngunit salita nga dito si Lord Zeno at sinabi nito na pumapayag nga daw siya, dahil mukhang alam nga daw ni Pikan ang ginagawa nito. Dahil sa sinabi ni Lord Zeno ay nagulat nga dito itong si Biras. Si Pikan naman dito ay agad nang nagpasalamat dito kay Lord Zeno. At ito nga ay humingi ulit kay Lord Zeno ng request, may dalawang mortal nga daw siya na gusto niya makuha mula sa Universe 7, hindi nga daw niya masasabi dito ang dahilan niya kung bakit gusto niya itong makuha, pero may ipaliwanag naman daw niya ito bagay sa private na usapan na. Ang dalawa na yon ang susi para manalo tayo laban sa mga mage na yon. Salita nga dito si Goku at sinabi nito na taga Universe 7. May chance ba na kilala ko yon? Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito sa planetang Earth kung saan ay magsasagawa nga si Piccolo at Gohan ng sparring. At dito na nga natapos ang chapter na ito. Like and share guys for more videos like this. Comment na din kayo para sa shoutout nyo sa next video. Maraming salamat guys.